discuss about solo enhanced in the classroom. This is the introduction, what is solo model. So before that, so we have an activity by grade level. So first is, you need to compare the old and new versions of Bloom taxonomy. You can write on a piece of bond paper. We'll distribute my Ma'am Geraldine P. Aguanta. Pwede nga po. Sige. So after that, you will present your output. Thank you. So dapat lalagay na ang HATS training before ang SBTT. So luckily we are attend the training sa HATS question. So when we attend the SBTT, hindi namin naramdaman na o nahirapan kung paano i-relate yung Bloom's taxonomy on revise and application sa objective sa school-based training for teachers sa matatag curriculum. Next topic. Okay, so niyo mauna, please come forward and present your outfit. Yes. So we already output to the senior high school department. So, senior high school ko na. Ngayon naman yung siya. Okay, so we're going to start with the senior high school output. So there is a comparison between the old one, Ako old, and the new one, Ma'am Alchi. Based on the 1956, ako yung nabaka 1956. Okay, Christine, over. Okay. So the comparison of the Bloom's taxonomy from 1956, the old one, is it start off from the top to bottom. Tama ba? Okay, evaluation, synthesis, analysis, application, comprehension, and the last or the latter part is knowledge. So in the new, which is started last 2001, so nag-start siya hanggang higher, higher ranking. So from the lowest one. So ang pinaka-high is we create, evaluate, analyze, apply, understand, and remember. So all of this is meron din siyang different definition. Yan. So from the knowledge, ginawa na siyang remembering. Comprehension is ginawang understanding. Synthesis, ginawang creating or move to the top. And then evaluation, naging evaluating. Ginawa siya parang verb instead of just noun. Thank you so much for listening. Okay, who will be the next presenter? Ikaw na. Okay, good afternoon everyone. Okay, so this is our output for the junior high school. So in the 1956, so junior high school na, okay, so in the old Bloom's taxonomy, yung pinakamababa is knowledge, no? Followed by comprehension, application, analysis,
synthesis, and evaluation. And for the revise, so naging last pa rin yung remember, which is, I think, walang pinabago dun sa bottom. Kasi unity of knowledge, uh, parang remembering lang. Like, sa mga old ones, yung mga teachers natin dati is nakafocus lang sila sa, ano no, sa yung remembering, which is, halimbawa, recall, no, mga enumeration types, na mga quizzes, for example, definition of terms, that is example of mga remembering. And sunod doon is yung understanding. Then application, analysis, evaluation, and the last one is create, no, yung sa old, which is so ngayon nga is sa revised Bloom's taxonomy, our learners, sila yung mag-create, no? Sila, through sa ilaha mga experiment, sila yung makakabuo sila ng knowledge about doon sa kanilang mga ginawa. No? So, medyo may pagkakaiba. Kung i-compare natin yung evaluation, parang interchange sila, no? Interchange evaluation and synthesis, parang ganun, no? Nag-evaluate na sila. So that's all, and good afternoon, everyone. Thank you so much, sir. And last but not the least, ang pinakagwapa na nakapili. But it seems that we have the same source, not from gulo-gulo. But same like no, kay from old Bloom's taxonomy, ang gigamit kay noun. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. And in 2001, verb na siya, remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. So, mo yung almost the same lang siya. Di ba? Evaluation, evaluate, analysis, analyze. Giwon siya verb. Giwon siya verb. So, same ra ang i-explain ni Sir Julie, ni Ma'am Alchi, o akong source na gihatag ni Chernini. Thank you. Thank you, teachers. So, let's proceed. Okay, so first is we discuss how Bloom's taxonomy helps teachers as to instructional delivery and learning assessment, as well as the concerns and limitations. Second, demonstrate understanding of the basic solo model on how it can help a teacher on developing the learner's higher order thinking skills and provide complete application of the solo model in the classroom. So, bakit lumabas itong trainings na solo, has solo rather? Okay, so mayroong issue about sa Bloom's taxonomy. Okay, so Bloom's taxonomy is named after the leader of the board of the academics in 1956. There are 6 categories to Bloom's taxonomy: knowledge, comprehension, application, synthesis, analysis, and evaluation. So, Benjamin Bloom and Lorraine Anderson and David Crawford, so sila yung mga author about sa Bloom's taxonomy. They studied, then, okay, the solo rather, so the lower order thinking skills
or last involve memorization, while higher order thinking skills require applying and working on the acquired knowledge. So ano ang pagkakaiba ng LATS sa HATS? So sa LATS, memorizations lang po, no? So but in higher order thinking skill, so the learners needs to apply their skills and understand. So they need to apply their knowledge. Okay, ito na yung ginawa ninyo. Okay. So sa last part, doon lang nakakaiba, interchange lang. So, tama yung sinabi ni Sir Erwin, from noun to verb form yung mga kasunod dyan. Okay, so ito din, during sa SBTT, so ano ka, during sa SBTT, so our resource speaker introduced us about this. So kung gagawa tayo ng lesson plan, so the purpose of the making the unpacking competencies, so we are guided this Bronze taxonomy, the revise. So we make a lesson plan. So makita natin doon sa objectives or sa competency in different learning areas. So kung makita niyo, kailangan natin siyang i-unpack natin. But kung ang competencies no din na dito lang siya ba sa remember. So first, kung gagawa tayo ng lesson plan, so dito tayo mag-start define, duplicate, yan. Ito ang naka-indicate every sa row of taxonomy during our SBT. Di ba ito ang binigay sa atin before tayo nag-unpack para we are guided. Dinala ko na kung ano na-discuss isa-isa. So, some issues with Bloom's taxonomy, the category of particular question does not usually provide a link to the level of understanding in the student's response. So that is why the HAT Solo was created to train us as a teacher, to enhance our knowledge, to impart our knowledge, so that we can assess our learners where they are belong. So meron tayong limang category in terms of their understanding. Ano ba sila? Okay. So, this suggests hierarchy. Kung meron siyang hierarchy. So, kung may hierarchy, it means nakakasunod. No? Nakaladder. And, choice of words for each level of Bloom's taxonomy makes it difficult to have an exact meaning or use the ideas with your young students. And number 3 is difficulties with the complexity associated with putting ideas of Bloom into a normal classroom setting. Many words used are relevant to more than one level. Example, knowledge and understand. So, yun yung naka-red dyan, yun ang mga issues about sa Bloom's taxonomy. That is why a solo model was exist. So, ito na sila. So, meaning ng solo is structured of the observed learning outcome. So, taxonomy model is a system to classify the quality of response based on instructional complexity. So, i-assist natin mamaya i-assist pala natin ang mga learners. So, how to assess? Okay, ito siya ang identify natin. Okay, meron tayong 5 basic solo language. Some solo words you need to become familiar with. So as a teacher, we need to familiar with 5 basic solo language. Oh, ito ang pre-instructional, unistructural, multi-structural, relational, extended, abstract. Okay, ano ba ang pre-instructional? So, sa madaling salita, based sa mga training, pinadali, pag pre-instructional ang learners, if you ask questions of your learners, and then, hindi siya makasagot,
hindi natin masasabi yan na bulog mo yan yung estudyante. Before, as I remember, dati, yung pre-instructional, ang tawag doon is academically challenged. Bawal mo yung bulog. Ang bulog na sa basurahan. Okay. So, pag ang estudyante, tinatawag natin at hindi nakasagot. So, as a teacher, ma-assist na natin siya na siya ay napabilang sa pre-structural. And then, another one is unistructural. So, meron tayong as student, and then mag-answer siya, one na, bingo ng what is your favorite color? So, answer siya, blue, ma'am. Yan, hindi niya i-expand na nung blue, anak. Isa lang yun siya, blue. So, ibig sabihin, unistructural. Pag multi, so yan nila i-explain na nung blue yung ang paborito niya ng color. So, muna siya ang multi. Pag relational, so, bigyan pa sa multi ang iyahang knowledge, iyang skills. So, aside sa iyang paborito niya ang blue, na ako siya ka i-explain, anong blue dyan ang iyang ko, asa niya, ang combination, paano ligawas ang color blue, say, another colors na pwede i-combine para mo blue. Kunyari lang na ang situation. Then, extended abstract. So, ang extended abstract, kung i-apply natin na siya sa science, di ba kaning ginatawag na itong kanin? Sa light gold, di ba naasag na manang red to beam, red, orange, about the wavelength and the, tawag niya kanin, wavelength niya o kanang frequency. So, pag long wavelength, mahina ang kanyang frequency. As you notice, so pag red color, di ba, ginagamit niya, makikita natin yung laser view, pwede magamit sa medication, mga red colors. So, pag red, orange, yun, di ba, ang violet, so muna na ang pinakadelikado. Frequency niya is higher frequency. Kaya, as in medical, di ba, kung mag-x-ray ka, di ba, hindi siya advised na every month na magpa-x-ray. Kaya, mas madaot ato ang lungs or atong health. Yun po. So, yun siya. So, ito siya. Kung makikita ninyo, yung bronze and solo taxon, so nakaline siya. Sa pre-structural, dito na siya unaw. Ang uni at saka pre-structural, diba, pinakababa ang pre-structural. So, yung mga uni pala, yung sa remember. Yan ang, isa mo ang training. So, dito natin ma-assist ang ating mga learners. So, remember, maka-remember na ka itong mga estudyante na pabilang sila sa unit structural. And sa understand, multi-structural, so describe, enumerate, so aside sa enumerate, maka-describe sa maka-elaborate. Okay, yun sila. Ang multi. So, ito naman ang sa relational, apply. And the analysis at saka apply rather and analyze sa relational sila lang bilang sa solo model. And sa evaluate at saka sa create, dito na naman sila sa extended abstract. Okay, ito siya ang mga definition. So, pre-structural, structural, and multi-structural. So, ito yung lang sinabi ko, example. Okay. The solo model does and has described thinking processes on the scale of increasing difficulty or complexity. It helps you think as a teacher where to move your students next based on their response. So, tayo mga teachers, we rely the response of the learner. So, kung mag-create ka questions na simple lang, and then siya ka-answer, how much more kung mag-ask ka questions nga difficult para sa kanya. So, kita ang mag-adjust. Kaya nga, yung tayo tinatawag na differentiated strategy or activities.
So itong mga solo model offers a framework we can use. So describe a response to a learned activity or question, as well as help a teacher decide where students should proceed with their learning. Offer practical support in writing questions that can differentiate higher order and lower ideas. Okay, from lower ideas to higher order ideas. Okay, i-train pa rin natin ating mga learners. Understand or help develop teaching programs, learning professions, and lessons that mirror how the brains learns. Solo thinking, getting to use basic solo in different ways. Paano? Solo thinking is consistent with how the brain learns. Solo has strong logic moving from one level to the next. The brain cannot skip a level as each higher one depends on the one before it. So solo offers clear learning pathways that help teachers focus on content knowledge among other is there are 5 levels in the basic solo model linked to how information is structured in the brain. Okay. Ito siya, activity. Okay. Hindi rin, ano na lang, Ma'am Sandora. Or, So getting used basic solo in driving. So when we start learning to drive, what are some of the big ideas we need to worry about? Stepping on the accelerator, changing gears, using the rear view mirror. So describe what a person driving a vehicle look like. So on the structural level, on the structural level, relational level, or extended abstract level. please answer. Okay. So, ma'am? Kanang situation. okay, so when we start learning to drive, what are some of the big ideas we need to worry about? So, on the structural level, between driver. Okay, so Sir Ryan will be answering. Okay, so what's the explanation, Annie, sir? Okay, so good afternoon, everyone. So when we start learning to drive a vehicle, describe what a person driving a vehicle look like at unistructural level. This time, yung driver, pag sabi natin unistructural, single, isa pa lang ang iyangan na baluan. Igo pa lang siya magpa-start sa engine. O pa na baluan. So, unistructural. So, pag multi-structural level, kabalo na siya mo, paanda, kabalo na siya sa kambyada, kabalo na sa anak. Ano na siya start? Kabalo na siya magpadagan. Pero hindi siya kabalo magpahulog. So, multi-structural point, kabalo na siya kambyada, kabalo na siya gamit sa brake. Kabalo na siya anak. Naana siya ay pinaka-skills. Multiple skills. Naana siya ay multiple skills. Pag relational level, ang driver, kabalo na mutan siya sa kadakon sa iyang ginadrivean. Kabalo na siya na ang distance sa sugat niya, usog. Kung kaya ba niya muliko o dili. Yahan ang ma-analyze, matimbang-timbang na niya. Na siya ang relational level. Pagkabot sa extended abstract level, kung mag-parking ka, simple lang ka mag-park. Pag mag-parallel, anak bago maka-park. Kaya sa extended abstract level, na sila mga professional driver nga mo drift na para mag-park. Kung sa motor ko, sila na lang magpabalintong-balintong sa ilang motor. Muna na siya ang sa
extended abstract level. Kumbaga, beyond the box na ang ilang ginagawa. Ang handog mo ang pwede sa multi-structural ma'am. Para sa ima ma'am, kabalo na mga magpalagan, kabalo na maghunong. Pero handog pa ka sa pag-analyze sa imong sakyanan kung ang kasugat ba di mo, mabanggaan ko dili, basing masangit ang sakyanan. So, dra pa siya sa multi-structural ma'am. Extended, single, traditional, or single level. Ang wala? Oh, asa sa unit kay isa lang mo. Wow. Ano le? Unit up. Unit up. Okay, another. Ma'am Lisa. Mahal ka ni Ma'am Lisa, oh? Kindly read and answer. Okay, basic solo in cooking. So the person is preparing a meal and has a recipe available. Describe what you might receive the following solo levels. Unistructural level, multi-structural level, relational level, extended abstructural. So, based sa istorya namin ni Sir Ryan, kung wala ko nagkamali, ang unistructural level is yung parang i-pan out sa siguro mo ang kuan, ang recipe. No? Tama ba? Ay, isa pa lang man, murag basic pa lang ang iyong alam. Pwede si multi-structural, nag-adapt ka na sa procedure. Siguro. Siguro lang. Then, relational na, dara ka magkuhan siguro kung nakay-enhancement, nakay-techniques, nagpagawas mo, okay, kasi additional lang dahil mo para mas kami pa nito. Sa kinakita mo. Siguro. O yan, extended abstract, mga na kung na-perfect na nimo yung recipe. Ang naka-unique na recipe nga yung na himo. Oo. Yung imo naman, ano mo ito dahil na imo niya, kanang recipe para lang na sa imo ha. Nang unique nimo, na imo ang ginagawa. Okay, thank you, ma'am. Okay, so another, kinsa pa ang mga share sila ng idea. Sige, sir. Good afternoon again. So for me, in this situation, this is the unistructural event. Because what we are seeing the picture, and based on the statement, the person is preparing a meal and has a recipe available. So, unique siya because only one recipe. When we say recipes, marami, multi. Yun lang namin. Sir, so, pag multi, so makakreate ka ng recipe at least 2 or more, no? And then, sa relational level, aside sa iyong na-create na recipe, pwede mo siya i-twist. Kaya kung ba, mag-iba pa, kaya may common nga recipe kaya mo. And then, iba ka sa recipe nga kaya mo na isip. Mo na siya ang kalan. And extended abstract, ginapangita na to yung mga recipe nga ikaw lang dyan ang nakabalo mo kung sa itong additional ingredients nga imuhang na himo. Okay. Kung sa learners po na, i-connect natin na siya. So depende na sa itong mga learners. Kung baga, ano siya nga level, ano siya sa mga cyborg, grabe mag-isip, mag-ano siya. Yes, sa extended abstract level ang ilang base of understanding. Okay, so ito na thank you for listening. So Sir Ryan will continue about the song. Okay, thank you, Ma'am Anna, for your sharing your expertise in us. Your ideas will surely help our lesson more engaging and interactive. So,
Next, let us proceed to mathematics with Sir Ryan McNeely. So, a round of applause.